is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmadong Ghost Project ang mahigit 400 proyekto kontra baha sa bansa ayon sa DPWH. Panimulang bilang pa lang yan at posibleng madagdagan pa. Sinabit na ang listahan ng mga ghost projects sa Independent Commission for Infrastructure. Pagtiyak ng komisyon, wala silang sasantuin at hindi isisikreto ang mga inspeksyon. Nakatutok si Joseph Morong. Mga ghost sa substandard projects sa Bulacan at Oriental Mindoro ang pinakanabubusisi sa mga pagdinig sa Senado, Kamara at kaya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ayon sa DPWH, may 421 ghost o guni-guning flood control project pa ang nakumpirma rin nila. Inisyal na bilang pa lamang yan mula sa 8,000 proyektong sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo hanggang nitong October 6. Karamihan sa mga ito nasa Luzon pero meron ding nasa Visayas at Mindanao. Involved sa yung mga contractors din? Nandun sila. Nandun sa top 15, sir. Kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan eh. Hindi pa binanggit kung magkano ang halaga ng mga ghost project. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanomalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? So malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Ang misyong mag-inspeksyon nakaatang kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin. Napakalaki at napakahirap because si Jar Magalong ang pinapalitan natin, but kakayanin natin ito. Sa dami na mahigit 400 na mga ghost project, kung may mapupuntahan silang isang proyekto kada araw, ay lalagpas pa rin sila ng isang taon. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magpa-validate. Mas madali ring patunayan kung wala talagang proyektong makikita. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost nga. No, wala nang hindi na mahaba yung yung case build-up nun. Pero kailangan pa rin ng tulong lalo't posibleng sangkot ang mga taga-DPWH mismo. Kaya nga ang naging strategy ni Yusek Bisnar is to really tap the AFP and the PNP. But of course, DPWH needs to also get involved. Kaya lang of course, there are trust issues in DPWH. We have to look for independent validators. Kinausap na ni Azurin ang AFP at PNP kaugnay nito. Tiniyak ni Azurin na walang sasantuhin o lugar na iiwasan ng inspeksyon at hindi rin isisikreto ang mga inspeksyon. Definitely hindi tayo papayag na lahat is iimbestigahan natin lahat. Hindi naman kasi nga si Secretary Vince naman is very open sa so ganoon din kami. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa araw ng kanyang panunumpa, inilatag na rin ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla ang kanyang mga tututukan. Kabilang dyan, ang mga kaso kaugnay ng mga flood control projects, pati ang pagbili ng gobyerno ng mga umano'y overpriced na supply sa Pharmally noong pandemya. Pero, paano kaya kung may kaanak na masangkot sa katiwalian, lalo't mula siya sa isang political family? Ang kanyang tugon sa pagtutok ni Salima Refran. State your name, please. Jesus Crispin Katibayan Remulla. Nanumpa na bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema. Sinaksihan niya ng kanyang asawa at mga dating kasamahan sa Department of Justice. Agad raw tututukan ang tinawag ni Remulla na emergency situation dahil sa maanomalyang flood control projects at target na makapaghain na ng mga kaso sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Wala ho tayong sinisino rito.
kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. Sir, kahit na mag-anak po ng Pangulo, talaga po sa... Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Bubuklatin at pag-aaralan din daw niya ang mga nakabimbing mga rekomendasyon at mga kaso. Kabilang na ang kontrobersya sa pagbili ng pamahalaan ng di umano'y mga overpriced medical supplies sa Pharmally noong pandemya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. Mayroong naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Ito kailangan bisitahin natin. Tanong ngayon kay Remulla, pwede bang umabot na ang kaso kay dating Pangulong Duterte? Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Pangako rin ni Remulla, isa sa publiko ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Pero may limitasyon alinsunod sa data privacy law. Ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan i-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Pamilya ng mga politiko ang mga Remulla. Si Remulla ilang beses naging congressman at naging governor din ng Cavite. Kapatid niya ang kasalukuyang DILG secretary na si John Vic Remulla at mismo mga anak ni Remulla, mga halal na opisyal sa Cavite. Paano naman kung ang mga ito o mga kaibigan o kaalyado ang nasangkot na sa isyu ng katiwalian? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko na maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, di sabihin lang at harapin natin ang mga problema niya. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, malapelikula ang maaksyong paghahabol ng pulisya sa isang wanted para sa kasong statutory rape. Tumakas ang suspect sakay ng isang motorboat at kahit nang maibalik na sa Pampang ay nagtangkapang tumakbo papunta muli sa dagat. Panoorin kung paano siya na-corner sa aking pagtutok. Exclusive! Pumalaot sakay ng motorboat ang mga nakasibilyang pulis para habulin ng papatakas na suspect na sumakay rin ng bangkang demotor. Makaraan ang ilang minuto. Inabutan ng mga pulis ang target. Balik mo yan! Balik mo yan! Balik mo! At dinikitan ito. Utos nila sa bangkero, dalhin agad sa Pampang ang bangka. Ikot mo! Ikot mo, tol! Nadamay ka! Ikot mo! Ikot mo! Ano magtatangka ha? Huwag tatalon, oy! Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Oy! Kuya! Tulak mo! Tulak mo rin! Diyan ka lang! Huwag kang upo! Pero nang papalapit na sa Pampang, ang suspect. Hoy! Hoy! Radyo! Lumundag at tumakbo sa dagat. Radyo! Ang hindi alam ng suspect, may nag-aantabay na ibang pulis sa Pampang. Taba! Pinadapa sa buhangin ng suspect na wanted sa kasong statutory rape. Ang biktima ayon sa Northern Police District, menor de edad. Yung mga biktima na rin nagbibigay ng tip. Hindi na idinetalye pa ng pulisya ang kaso habang ang suspect hindi pa nagbibigay ng pakayag sa amin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Dahil ginagamit sa emergency
hindi uubrang i-zero ang unprogrammed appropriations sa panukalang 2026 budget. Ayon po yan sa palasyo at ilang mambabatas. Kaya ang isang senador may iminungkahi. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. When we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Kabi-kabila ang mga panawagan sa Senado at Kamara para gawing zero ang unprogrammed appropriations sa panukalang 2026 budget. Sa unprogrammed appropriations nakalista yung mga programang mapopondohan lang pag may sobrang kita ang pamahalaan. Sa mga nakaraang budget, dito inilista ang ilang flood control project. Ang gusto talaga natin ay talagang zero para bang ang power of the purse napunta na sa DBM. Kasi di ba parang sila na yung nagde-decide kung paano gagamitin at saan dadalhin based on their conditionalities. Pero sa halos 250 billion pesos na halaga ng nakalista sa 2026 unprogrammed appropriations, hindi pa bababa sa 41.7 billion pesos ang tinapyas kahapon. Ang naalis, 35 billion pesos para sa sagip o strengthen assistance for government infrastructure and social programs at 6.7 billion pesos na emergency healthcare workers allowance. Sabi ng Malacanang at ng isang opisyal ng House Committee on Appropriations, hindi talaga uubrang zero ang unprogrammed appropriations, lalo't dito inililista ang panggasto sa kalamidad o emergencies. Parang hindi po yata maaari mangyari yan. Marami po nagiging programa ang gobyerno at maaari pong magamit po ito sa pangangailangan kung may kailangan mga emergency cases or situations. But tandaan po natin, hindi naman po ito nagagas na basta-basta. There are calamities that have impacted our communities most that are unexpected. No? Dito rin inililista ang pondong sagot ng gobyerno sa mga proyektong katuwang ang mga dayuhang bansa. Mungkahi ng isang senador. Foreign-assisted projects and FAPs. Yun na lang ang ititira natin. Ang unprogrammed appropriations ang isa sa mga tinawag ng People's Budget Coalition na pork barrel. Pero sagot ng isang vice chair ng House Committee on Appropriations, when you say pork barrel kasi unclassified talaga yan without any probably any purpose or any use. No? Walang general description. Just that nakalaan lang diyan sa isang portion ng isang agency. So wala pong pork? Sa palagay ko po, wala naman ho. We are confident to say na wala pong pork barrel. Sa ngayon, napapanood na ng publiko ang deliberasyon sa panukalang budget sa Kamara via live stream. Pero mula lang sa committee hearings hanggang sa plenaryo. May resolusyon ng inihain para isa publiko rin ang budget deliberations ng Bicameral Conference Committee. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. 24 oras. Binuntutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at binalaan kaugnay ng kanilang umanong live fire exercises sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito ay matagumpay na nakatira ng tulong ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Emil, dahil prioridad ng BFAR at PCG na maghatid ng tulong sa mga mangingisda, hindi sila nagpa-apekto sa mga natanggap na banta mula China. Sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel ang nagbabala na may live fire exercise sa lugar. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nagsagawa ang isang PLA Navy helicopter ng low altitude monitoring flight sa Escoda Shoal. Ilan lang yan sa presence ng China sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng PCG, merong 7 China Coast Guard vessel at 10 Chinese Maritime Militia sa Bajo de Masinloc. Meron ding 8 CCG vessel at 9 Maritime Militia sa Escoda Shoal. Hindi nagpatinag ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ipinagpatuloy pa rin ang joint operation para mamahagi ng supplies sa West Philippine Sea. Sa kabuuan, humigit kumulang 100 mga bangka ng mga mangingisda ang hinatira ng tulong ng PCG at BFAR sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. 345 grocery packs at 98,000 liters ng fuel oil ang naipamahagi. Ang BFAR naglayag sa palibot ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Hating gabi pa lang sumulpot na sa radar ng BFAR vessel ang shadowing ng 2 barko ng China Coast Guard. Kinaumagahan, dumami pa ito. Pagliwanag, naghatid ng ayuda ang BFAR sa 9 na bangka ng mga mangingisda. Kabilang na rito ang diesel, food items, tubig inumin, bigas at mga gamot.
Karamihan sa mga mangingisda nagmula sa Subic Bay. Malaking dagok pa rin sa kanilang hanap buhay ang pagharang ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc, kaya hindi sila makapangisda rito. Hindi kami makapasok basta doon sa malapit sa Calboro po. May limit lang po, hanggang 100 nautical miles lang po kami mangingisda po. Malaki pong perwisyo po, hindi na kami nakakapunta ng Baho de Masinloc, hindi na kami nakakapunta. Nakaharangan na kami, sir. Baka mabangga yung bangka namin. Emil, hanggang sa mga oras na ito ay may nakashadow sa atin na 2 barko ng China Coast Guard dito sa ating kaliwa. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Ingat at maraming salamat, Bam Alegre. Tiklo sa Caloocan City ang 3 nahuli kam na sangkot sa pango-hold up kung paano makakaiwas sa estilo nilang alok-aliw modus. Tunghayan sa aking pagtutok. Hindi makahalata sa kuha ng CCTV pero hino-hold up na pala ng mga nakapaligid sa kanya ang nakaputing lalaki na dinala patungo sa madilim na bahagi ng garaheng ito sa Barangay 78 Caloocan City. Pagkatapos, kani-kanyang eskapo na ang mga suspect habang ang biktima na natangayan ng pera at iba pang personal na kagamitan hindi na raw nagreklamo pa. Ilang oras ang lumipas. Nadakip ng Special Operations Group ng Northern Police District ang 3 sa mga suspect sa tulong ng isang tip. Ayon sa NPD, tinatawag nilang alok-aliw ang modus ng grupo na kung saan babae raw ang ginagamit nilang front sa robbery hold-up. Nag-aalok daw ang grupo ng babae sa kanilang bibiktimahin at sa oras na kumagat ang biktima. Ang suspecting victim aalokin ng sex ng babae. Tapos pag kumuha yung ng lalaki ng babae, may biglang darating ng mga lalaki. Hold upin na ngayon yung biktima. Darating po sila, magpapakilalang asawa. Yun imamab na po nila, then hold upin na po nila. Dahil hindi naman naghahain ng reklamo ang mga nabibiktima, madalas daw nakakalusot ang grupong ito. Bakit yung ibang mga kalalakihan ay ayaw nang pumunta sa kapulisan? Dahil nga pumatol kasi sila sa mga prostitutes. At kung halimbawa na haharap naman sila sa ating kapulisan at ire-report naman nila kung ano talagang mangyari, yun ay malalaman ng kanilang asawa at lalong mas mabigat ang magiging problema. Tatakot yung biktima na mag-complaint dahil itong grupo organisado dahil pabalik-balik yan, nakakulong, tapos makakalaya, makakulong na naman, makakalaya. Pang ilang operasyon na namin ito, puro Sputnik yung mga nahuli namin. No comment sa ngayon ang mga suspect na in-inquest na kaninang hapon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Fake news. Ganyan pinasinungalingan ni Presidential Advisor on Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go ang lumabas na malaki umano ang ibinagsak ng halaga ng mga kumpanya sa Philippine Stock Exchange. Sabi ni Go, nakuha lang daw ni SEC Chairman Francis Lim ang fake news sa isang social media post. Nakatutok si Ivan Mayrina. Binansagang fake news ang lumabas sa bumagsak daw ang halaga ng mga kumpanya sa Philippine Stock Exchange ng 12% o 1.7 trillion pesos dahil sa pagkabahala sa korupsyon. Ang nagsabi pa nito, ang mismong chair ng Securities and Exchange Commission na si Francis Lim sa isang forum kasama ng mga finance executives. Ang kay Presidential Advisor on Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go, hindi totoo ang pinagbatayan ni Lim ng kanyang pahayag. Unfortunately po, the Securities and Exchange Commission chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. The attributed source confirmed na fake news po ito at hindi galing sa kanila. Para itama ang fake news, sinabi ni Go na kinausap niya mismo ang pamunuan ng PSE at mga malalaking brokers sa stock market. The fact is, the drop wasn't 12%. You may confirm this with the Philippine Stock Exchange
or your favorite stockbroker. For the period mentioned, which is August 11 to 29, in terms of the market cap, which is the clickbait number of that fake SOCMED post, the drop po is only 1.4%. Hinihingan namin sa ngayon ng pahayag si Sec Chair Lim, pati ang Philippine Stock Exchange. Iginitrinigo na walang umaatras sa mga investor o binabawi mga investment pledges dahil sa kawalan ng tiwala sa bansa. I don't think we've lost anything. The pledges continue to come in. I'd just like to stress that the swiftness and decisiveness of the President shows the resolve of the government to clean up corruption, which is good for the economy and builds confidence. From the formation of respectable members of the Independent Commission to the very swift appointment of an ombudsman with gravitas, it shows how serious the President is about fixing this problem. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagpahayag ng labis sa pagkalungkot si SEC Chairman Francis Lim sa anumang kalituhan o pangamba na nangyari dahil sa kanyang sinabi. Ayon kay Lim, inakala daw niya noon na isang credible industry report ang pinagkunan niya ng impormasyon. Pero napag-alaman na niyang ang report ay fictitious o hindi totoo. Gusto lang daw niya sanang idiin ang kahalagahan ng integridad sa merkado at ang matinding pinsalang maaaring idulot ng korupsyon sa investor confidence. Sabi naman ng Philippine Stock Exchange o PSE, 185 billion pesos lamang ang nawala sa market capitalization sa loob ng 3 linggo. Tinura ni Lim. Sabi ng PSE, ang binanggit na numero ni SEC Chairman Francis Lim na sinasabing nakuha sa isang report ng isang business analytics company. Itinanggi na rin daw ng kumpanya na galing sa kanila. Gayman, sabi ng President at CEO ng PSE na si Ramon S. Monzon, tama ang SEC Chairman sa pagkondena sa katiwalian at sa binanggit nitong epekto sa ekonomiya at sa financial markets. Good evening mga kapuso. Mula sa series, movies at concerts, fully booked ang schedule ng ex-PBB housemates. At si Charlie Fleming may wish para sa mga papasok soon sa bahay ni Kuya na tulad niya ay Gen Z. Makichika kay Aubrey Carampel. Bunso ng matagumpay na unang edisyon ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab si bubbly bread dinner ng Cagayan de Oro, Charlie Fleming. Kahit 16 years old pa lang nang pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, pinatunayan ni Charlie na kaya niyang makipagsabayan sa iba't ibang tasks. At ngayong may PBB Celebrity Collab Edition 2.0, excited si Charlie sa soon-to-be housemates na kanyang mga ka-Gen Z. Hoping daw siya na tulad niya, marami ring matutunan ang mga magiging bagong housemates ni Kuya. Kasi alam ko na nag-grow ako dahil sa PBB at sana nag-grow din sila in the same way when they go in and when they come out. Booked and busy si Charlie. Bukod sa endorsements, soon ay bibida rin siya sa upcoming Kapuso drama series na Master Cutter. Makakasama niya dito sina Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes, Max Collins, Joe Berry at PBB batchmate Shuvi Etrata. Magkasama rin si Charlie at Shuvi sa GMA Pictures at Mentor Productions horror movie na Huwag Kang Titingin. Huwag Kang Titingin has been crazy recently. Super exciting yung storyline kasi and sobrang saya ng set kasi mga kasama ko lahat, yung iba galing PBB, yung iba naman super ka-jive ko lang talaga. So yung set namin, parang feeling namin hindi kami nag-work minsan. Busy rin si Will Ashley sa kanyang kabi-kabilang showbiz commitments. Bukod sa pagbibidahang movie na Love You So Bad with Bianca De Vera and Dustin Yu na collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Kasama rin si Will sa cast ng The Secrets of Hotel 88 with fellow housemates. Naghahanda na rin siya sa kanyang upcoming sold-out solo concert on October 18 sa New Frontier Theater. I'm very excited kasi talagang pinakita po ng mga tao yung suporta po nila sa akin nung nilabas pa lang po yung ticket selling, and gagawin ko rin po talaga yung best ko para mabigyan sila ng magandang show. When life gives you lemons, gawin mong lemonade. Kahit negative or bitter ang sitwasyon, may chance ka pa rin gawing positive.
Tampok naman sa first episode ng Chapters by Sparkle ang PBB ex-housemate din na si Josh Ford. Dito, no holds barred na nagkwento si Josh tungkol sa kanyang sarili. Mula sa kanyang humble beginning sa pagtatrabaho sa UK bilang isang caregiver at nagtrabaho rin bilang waiter. Emosyonal din siya nang alalahanin ang pumanaw na ama. Ang mga pagsubok daw na naranasan niya sa buhay ay mas nagpatatag sa kanya, kaya mensahe niya sa batang Josh na puno ng pangarap. It's gonna be a long, hard run, my friend. Pero it's all gonna come to a good place. You know, basta kayanin mo lang and do everything with a smile. Just be who you are and inspire other people. Sa dulo ng episode, may kilig surprise dahil may special appearance ang other. Really happy that I have a Josh in my life, honestly. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings.